Magandang gabi po sa inyong lahat. Tuwing first and fourth Sunday, mayroon po tayong laging Children's Mass tuwing 3 p.m. dito po sa ating simbahan. Ang ating mga kabataan mula sa ating iba't ibang mga pamayanan ay dinadala sa loob ng ating simbahan at ang misa na iyon ay para sa kanila. Marami sa mga matatanda ang nagsasabi na ayaw naming magsimba sa Children's Mass. Dahil daw kapag Children's Mass, magulo, maingay. Totoo naman po, totoo naman. Magulo, maingay, ang iba nagtatakbuhan pa ng mga bata, ang iba nagkwekwentuhan sa harapan pa. Kaya ang homily lagi ng pare, laging maikli at dapat makukuha ang kanilang atensyon. Dahil ang kanilang attention span ay napakaikli lang. Ang ating mga kabataan, makikita mo ang tuwa sa kanila kapag Children's Mass. Lalong-lalo na yung iba na pupunta doon, magsi-CR, makikita yung ipamimigay na pagkain pagkatapos ng misa, pine-prepare sa ating garage. Isasabihin nila sa kanilang mga kapwa-bata, uy, ang pagkain mamaya, spaghetti. Pag spaghetti po ang pagkain, asahan nyo po, punong-puno ang simbahan. Pag sopas ang pakain, medyo medyo matahimik ng konti ang ating misa pag Children's Mass. At alam nila, kapag sopas, pero may Tetra Pak, o di kaya ay may, nung isang nakaraang araw, may siopaw na tigdadalawa, talagang punong-puno tayo dito. Ang isang bata natutuwa na magsimba, hindi dahil sa misa. I mean, pangatlo na lang ang misa. Ang primary purpose ng kanilang pagsimba, barkadahan. Yun po ang una. Punta tayo sa simbahan, magsisimba tayo. Pangalawa, ang pagkain. Alam nila, kapag nagsimba ko sa simbahan, sa Children's Mass, may ibibigay ang simbahan sa akin. May makukuha kaming pagkain. At pangatlo na lang ang misa. Hindi pa nila naiintindihan kasi ang misa. Para sa kanila, isang pagpupulong, isang simpleng katuwaan lang para sa kanila ang misa. Pero, bakit ginagawa ng simbahan ito? Pinalalapit sa simbahan ng mga bata, hindi lang upang masanay sila. Masanay na magsimba, kundi upang matuto din silang magsimba at magdasal. Yun po ang primary. Kahit ang ating panghatak sa kanila ay pagkain, the mere fact na nandito sila sa loob ng simbahan, hindi man nakikinig, maingay man sila, pero nagsisimba sila, that is something. That is something. Dahil eventually, pag sila ay lumaki, maaalala nila, nung maliit kami, nagsisimba kami. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, nagalit sa kanyang mga alagad nung sinabihan nila ang mga bata sa Ebanghelyo na, huwag kayong lumapit sa aming guro. Maiintindihan natin dahil nung unang panahon, yung mga bata, wala silang dignidad, wala silang status sa pamayanan, sa society. Wala silang boses. Ang isang bata, hindi nga sila nag-i-exist. Kaya nga para sa mga alagad, isang pagkakataon lamang ito upang sayangin ang oras ng aming guro. Pinagbabawalan nila ang mga bata. Pero nagalit si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang ito. Ang sino man na hindi matuto o matulad sa mga batang ito ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya sinabi ni Jesus ang ganun? Ano ba yung katangian ng isang bata? Nais kong bigyan diin ang iisang katangian ng isang bata.
na sigurado ako, lahat tayo merong karanasan. Ang isang bata, kapag siya ay nagsalita or hindi pa nagsasalita, ang kanyang presensya pa lang, nagbibigay na ng saya at galak sa mga tao. Ang cute-cute mo, di ba, kinukurot pa yung pisngi. May kilala kong mga tao na talagang pag nakakurot sa pisngi, parang kumukuha ng lechon, alam yon? Kulang na lang. Kunin yung buong pisngi. Hitsura pa lang ng bata, nagbibigay na ng saya at galak sa mga tao. Ang isang bata, kapag nagsalita, ang cuteness ng boses, minsan kahit ano ang sabihin nila, nakaka-entertain, nakakatawa, nagbibigay ng saya at galak sa atin. Ang kanilang boses, bagamat boses ng isang bata, nagbibigay ng saya, nagbibigay ng galak. Pero ang isang bata, nagsasabi ng totoo. Ano ang kanyang nararamdaman? Sinasabi niya, nagugutom ako. 'Di ba? Nagugutom ako. Wala siyang pakialam sa mga tao kung ano man ang isipin nila, basta nagugutom ako. Pag di mo binigyan, magwawala ang isang bata. Tayo mga matatanda, minsan pa-cute pa tayo. Ay, okay lang, busog ako. Ay, sige lang, konti lang pagkain nyo. Ayaw pa natin magsabi ng totoo. Nagpapakipot pa tayo. Pero ang isang bata, kapag nagugutom siya, sasabihin niya nagugutom ako. Kapag naiinitan siya, iiyak siya. Ang isang bata, nagbibigay ng galak at saya sa mga tao, pero siya rin ay nagiging totoo sa harapan ng ibang mga tao. At yung dalawang punto na yon ang nais ko pong pagnilayan natin sa Ebanghelyo ngayon. Tulad ng isang bata, siguro isang magandang pagkakataon ang linggong ito, ang pagbasang ito na tingnan natin sa ating sarili kapag tayo ay nagsasalita sa ibang mga tao. Ang atin bang sinasabi ay nagbibigay ng saya at galak sa kanila? O ang ating sinasabi ay nagiging dahilan para magkaroon ng hidwaan ang ibang mga tao? Ang mga salitang lumalabas ba sa ating bibig ay mga salitang totoo? O ito ba ay pawang mga kasinungalingan o narinig ko lang at hindi naman nagdudulot ng kabutihan sa aking kapwa? Maganda pong pagnilayan natin ito, mga kapatid, dahil para sa akin, ang kapangyarihan ng isang salita na ating sinasabi, pwedeng magbigay o magdulot ng kabutihan o kasamaan sa ating kapwa-tao. Sa pamamagitan lamang ng isang salita, pwede mong sirain ang buhay ng isang tao, pwede mong ayusin ang buhay ng ibang tao. Kaya nga sa bawat pagkakataon na mayroon tayong sasabihin sa ating kapwa, siguro may mga pagkakataon na mga spur of the moment na sinasabi. Pero siguro maganda ring pagnilayan natin na ang sasabihin ko ba, ang kwento ko ba, ito ba ay totoo? At kapag totoo, ito ba ay magbibigay ng kabutihan sa kapwa? Ano ang makukuha niya kapag sinabi ko ang mga bagay na ito? Minsan kasi, hindi natin iniisip ang ganong mga bagay. Gusto kong sabihin dahil dapat malaman niya ang mga bagay na ito. Ang importante, sinabi ko sa kanya ang naririnig ko, ang iniisip ko, without being conscious and sensitive sa mararamdaman ng tao na ating pinagsasabihan. Ang salita na ating sinasabi sa ating kapwa, minsan nagiging dahilan upang masira ang buhay ng tao o masira ang reputasyon ng ibang mga tao. O di kaya ay maging dahilan upang maghiwa-hiwalay at masira ang relasyon natin sa ating kapwa-tao.
Mga kapatid, sa linggong ito, hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos. Sa tulad ng isang bata, oo, maging totoo tayo sa ating sarili. But at the same time, hilingin din natin ang biyaya na maging conscious tayo sa ating sinasabi sa iba. Na ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, pwedeng magbigay ng galak sa ibang tao, at huwag naman sanang maging dahilan ng pagkasira, hindi lamang ng dignidad, kundi siguro ng pananampalataya ng ibang tao sa Diyos.